Magandang araw ho sa inyo, Miss Gwen. Bagong taga-subaybay ho pala ako sa inyong channel. Hindi naman hulingid sa ating kaalaman lalo na sa probinsya ang mga tinatawag nating lamang lupa o engkanto. Pero kahit laki ho ako ng probinsya, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Lalo na kung hindi ko pa nasasaksihan. Pero isang pangyayari ho sa buhay ko, lalo na nung nakapag-asawa na ako, ang babago sa paniniwala ko tungkol sa kanila. Ako nga ho pala si Jenica. Hindi ko naman ho ipinagyayabang, pero kilala ho ako sa lugar namin dahil sa angkin kong kagandahan. Kadalasan ay naiimbitahan din ako sa mga pageant at pagiging Reyna Elena ng baryo namin. Kaya kilala ho ako, lalo na pagdating sa mga binata at kalalakihan sa amin. Pero kahit ganon, isang binata lang ho ang pinag-aalayan ko ng oras at atensyon ko. Kanina ka pa walang imik dyan Napapansin ko din na kanina ka pa nakabusangot, Brian. May problema ba? Nabalitaan ko kasi kay Aling Salome. Nanililigawan ka pala ng anak ng Vice Mayor natin. Ha? Ano naman kung oo? Nililigawan niya ako pero hindi naman ako nagpaligaw sa kanya. Yun lang ba kaya ka nakasimangot dyan? Narinig ko ang malakas na buntong hininga niya at nagpatuloy pa din siya sa paglalakad. Ako naman ang huminto at agad kong hinawakan ang braso niya para patigilin siya. Tumigil naman siya pero nanatili pa rin ang kanyang ulo na nakatungo. Huwag kang ganyan. Hindi ako sanay, Brian. Nagsiselos lang naman ako eh. At hindi ko maiwasan na manlit ang sarili ko. Anak na ni Vice Mayor yun eh. Samantalang ako, isa lang naman akong anak ng magsasaka at isang magmimina. Tapos hiwalay pa. Broken family pa. Ano naman? May lamang ka naman sa kanya eh. Ano naman ang lamang ko? Lupa sa kuko? Mabilis kong hinampas ang balikat niya. Alam kong pabiro yun, pero hindi pa rin siya tumatawa katulad ng lagi kong nakasanayan. Sira ka talaga, hindi. Lamang ka, dahil ikaw yung sinasagot ko. Natigilan siya nun. Halatang pinoproseso niyang sinabi ko. Para pa nga siyang naistatwa sa pinagkakatayuan niya. Dahil mga ilang segundo din siyang hindi gumalaw. Muli kong pinalo ang kanyang balikat. Hoy tititigan mo lang ba ako? Mamaya niyan mahipang ka ng hangin. Totoo ba na sinasagot mo na ako, Jenica? Oo nga, sinasagot na kita. Sa wakas, girlfriend na kita? Yay! Hoy, ano ba? Ang ingay mo nakakaya. Hindi kita ikakahiya, Jenica. Baka ako pa ikahiya mo kasi… Shh! Ayan ka na naman. Wala naman akong problema sa estado ng buhay mo. Hindi din naman kami mayaman Alam mo yan. Mabilis niya ako niyakap ng mahigpit. Nung unay nabigla pa ako. Dahil ngayon lang naman niya ako niyakap sa ilang buwan niyang panliligaw sa akin. Iba ang pakiramdam lalo na at first hug ko siya. Dahil siya din ang first boyfriend ko. Sa loob-loob ko ay kinikilig talaga ako. Pero ayoko lang yun na masyadong ipahalata. Maya-maya pa ay lalong humigpit ang yakap niya sa akin. Pakakasalan kita, Jenica. Ha? Kasal agad, Brian? Kasasagot ko lang sa'yo eh. Masyado ka naman yata nagmamadali. Hindi pa naman sa ngayon, matagal pa. Gusto ko lang sabihin sa'yo at ipaalam sa'yo na itutuloy na itong relasyon natin hanggang sa simbahan. Mag-iipon ako ng pera para makapagpatayo ng sarili kong bahay tapos sisiguraduhin ko na pakakasalan kita. Pangako ko sa'yo yan. Tumagal ng 2 taon ng relasyon namin ni Brian, Miss Gwen. Masayang masaya talaga ako dahil matatag ang pagsasama namin. At talagang pinatunayan din niya sa akin na may isa siyang salita. Matapos kasing makapagpatayo siya ng munting kubo, ay talagang pinakasalan na niya ako. Hindi bonggang kasal namin. Sa munting kapilya lang yung ginanap. Pero masayang masaya talaga ako noon, Miss Gwen. Pakiramdam ko, talagang maswerte ako. At ako na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Gabi na noon, 1 linggo matapos ang kasal namin. Napansin ko na may kausap si Brian sa keypad na cellphone niya sa loob ng silid namin.
Rinig na rinig ko ang kanilang pag-uusap dahil naka-loudspeaker yon at kapansin-pansin din ang pagka-irritable sa boses ni Brian. Nakilala ko naman agad kung sino ang kausap niya. Yun yung tatay niya na isang minero. Hindi ho ba talaga kayo pwedeng sumaglit muna rito? Para naman ho formal ko kayo maipakilala sa asawa ko at sa mga magulang niya. Nakakaya na ho kasi. Bago kami ikinasal, sinabihan ko na kayo na dapat pumunta kayo. Pero hindi ho kayo dumating. Pasensya ka na, Brian. Abay, alam mo naman na ang layo-layo ko sa inyo. Halos nasa dulo ko ng Pilipinas. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Na kapag sinabi mong uuwi ako, ay uuwi talaga ako. Pasensya na talaga, anak. Gustuhin ko man, lalo na't importante sa iyo yan. Pero napakahirap ng sitwasyon ko eh. Sige ho, hindi ko din naman kayo mapipilit eh. Basta ho kapag naisipan niyong umuwi, bukas naman ho ang bahay namin ng asawa ko. Sige anak, pasensya ka na ulit ha. Noong namatay ang tawag, mas lalong naging kapansin-pansin ang lungkot sa ekspresyon ng mukha ni Brian. Kaya naman agad ko siyang nilapitan. Hinaplos-haplos ko ang likod niya para naman pagaanin ng nararamdaman niya. Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang naman, mahal. Medyo nakakaramdam lang ako ng inis at lungkot. Paano ba naman kasi? Sinabi ko na baka pwede siyang sumaglit muna rito sa atin. Total, karawan ko naman sa darating na buwan. Pinakiusapan ko siya na baka pwedeng manatili muna siya rito sa atin. Para naman makilala ka niya. Isipin mo, kinasala tayo't lahat. Pero hindi mo pa rin siya nakikilala. At hindi ka pa rin niya nakikilala. Hindi na nga siya nakapunta sa kasal natin eh. Kaya pinipilit ko ngayon na makasaglit siya sa birthday ko. Pero hindi pa rin siya pwede. Tumanggi pa rin siya. Mahal, intindihin mo na lang ang tatay mo. Naiintindihan ko naman siya, mahal. Ang layo-layo nga naman talaga ng kinaroroonan niya. Hindi rin siya basta-basta makakalis doon. Dahil nga sa pagbimina niya. Liblib pa na lugar yun. Pero kasi nahihiya na ako sa mga magulang mo eh. Hindi ko pa rin maipakilala sa kanila ng maayos si tatay. Naiintindihan naman ni mama yung sitwasyon ng tatay mo, Brian. Halos hindi na nga rin yun napapansin ni mama. Kaya hayaan mo na lang. Lalo na tapos na rin naman ng kasal natin. At katulad nga din ng sinabi mo, ang layo-layo ng papa mo. Siyempre mahal din ang magiging pamasahe noon. Hindi naman ako nagmamadali na makilala siya. For sure marami pa naman tayong oras sa pagkakataon, di ba? Kakakasal pa lang naman natin eh. Marami pang darating na panahon. Napakaswerte ko talaga sa'yo, mahal. Maganda ka na. Napaka-understanding mo pa. Sus, nambola ka na naman. Halika na nga at matulog na tayo. Maaga ka pa sa bukid bukas, di ba? Oo, mahal. Sige, matulog na tayo. I love you. I love you too, mahal. Nagsalo pa kami sa mabilis na halik bago kami tuluyang nahiga. Habang nagpapaantok ay bigla akong may naalala. May nakalimutan pala akong sabihin sa kanya. Kaya naman tumagilid pa ako nun sa pagkakahiga para harapin siya. May nakalimutan pala akong sabihin sa'yo, mahal. Ano yun? Pupunta nga pala ako sa may kabilang ilog bukas. Ha? Ano naman ang gagawin mo ron? Pupunta ako kay Aling Pasing. Aling Pasing? Yung matandang babae na isang albularyo? Oo, pero hindi lang siya basta albularyo, mahal. Manghihilot din siya. Magpapahilot ako bukas para matignan niya kung anong araw magandang... alam mo na, yung magsiping at pagtalik tayo. Para makabuo tayo agad ng anak. Malalaman niya kasi yun sa pamamagitan ng hilot. Pareho kaming na-excite ni Brian nang mapag-usapan nga namin yung tungkol sa kagustuhan namin na magkaanak na. Gusto mo bang samahan kita bukas, mahal? Huwag na, mahal. Kaya ko naman eh. At saka may trabaho ka pa sa bukid, no? Ay, sige na nga. Basta sabihin mo kagad sa akin kung anong araw, mahal ha? Para naman masubukan natin. Para maka-sure ball na tayo. Napatawa pa ako ng malakas nang tumaas baba yung kilay niya nang sabihin niya ang mga katagang yun. Pagkatapos ng konting pag-uusap pa namin, ay tuluyan na din kaming nagpahinga. Kinabukasan,
Nilutuan ko lang si Brian ng kanyang magiging almusal at yung babaunin niya para sa pagkain niya sa tanghalian. Malayo kasi yung bukid sa bahay namin, Miss Gwen. Kaya naman nagbabaon lang talaga siya ng pagkain. Tapos hapon na siya umuwi. Mauna na ako, mahal. Ingat ka dun sa pupuntahan mo. Oo, mahal. Huwag ka rin magpapahapon, ha? Alam mo naman na tumataas yung tubig sa ilog kapag hapon na. Baka hindi ka makatawid pabalik. Oo, tatandaan ko yan, mahal. Ikaw din, ingat ka sa bukid, ha? Lagi ka uminom ng maraming tubig dahil masyadong mainit ang panahon. Opo, mahal. Bye. Nagsalo pa kami sa mabilis na halik hanggang sa tuluyan na din siyang umalis. Ako naman ay mabilis na lang din na naghugas ng pinagkainan namin sa almusal. At saka naligo na din bago tuluyang maghanda na para tumungo sa kabilang ilog. Kulang-kulang na 10 minuto lang naman ang lalakarin ko para marating ko yung bahay ng matandang albularyo na si Aling Pasing. Hindi ko naman madalas na nakakausap o nakakadaupang palad ang matanda, Miss Gwen. Kilala ko lang talaga siya dahil madalas ko siya nakikita sa may simbahan. Siya din kasi ang nagbibihis sa santa ng simbahan lalo na tuwing piyesta. At dahil madalas ako ang Reyna Elena noon, kaya alam kong kilala din niya ako. Nakarating ako agad sa bahay niya. Maliit lang na kubo yon. Dahil iisa lang din naman siya. Wala kasi siyang sariling pamilya. Naabutan ko si Aling Pasing sa labas ng kanyang bakuran habang nagwawalis. Magandang umaga ho, Aling Pasing. Aba, Jenica, napadalaw ka. Balak ko sanang magpahilot. Ay nako, bakit? May sakit ka ba? May lamig ba ang katawan mo? Wala ho, Aling Pasing. Magpapahilot ho sana ako para malaman kung mabilis lang ho ako magbubuntis. Ah, hilot pala para doon. Oo nga pala, nawala sa isip ko na kasal ka na pala kay Brian, yung anak ni Minda, no? Oho, siya nga ho yung asawa ko. Congratulations nga pala, iha. Naku, salamat po, Aling Pasing. O siya, pumasok ka na sa loob ng aking munting tahanan para naman pasimulan ko na ang paghihilot sa iyo. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay ni Aling Pasing. Pinahiga niya ako sa isang papag na gawa lang sa kawayan at sinimulan na niya ang paghihilot sa akin. Habang ginagawa niya yon, ay nakikipagkwentuhan naman siya sa akin. Kahit papano, nawawala ang konting kaba na nararamdaman ko. Tila gusto niyo na magkaanak ni Brian, ano? Oho, Aling Pasing. Noon pa naman napag-usapan na namin ni Brian na gusto talaga namin na magkaanak na. Kung pagbibigyan at kung papalarin ho, gusto namin ng 4 na anak. Kasi pareho kami na solong anak lang eh. Kaya sabik na sabik ho kami na magkaroon na ng baby. Mas maganda din ho kung maaga na akong magbubuntis para malakas pa ho ang katawan namin na bantayan sila. Kesa naman ho na kapag matanda na kami. Tama din naman yan. Totoo na mas magandang alagaan ang anak kapag bata pa. Dahil kayang-kaya pang makipaghabulan. Kaya nga ho, sana lang talaga maganda yung kalabasan ng hilot. Susubukan ko magdala ng magandang balita, Jenica. Pero hindi ako nangangako, ha? Okay lang ho. Kung ano't ano pa man ho tatanggapin ko yan ng buong puso. Nagpatuloy na nga si Aling Pasing sa paghihilot na tumagal ng halos 20 minuto. Hindi ko mabasa kung anong nararamdaman ni Aling Pasing habang hinihilot niya ako. Paano ba naman? Blanko lang ang kanyang ekspresyon. Hindi ko tuloy alam kung makakampante ba ako o kakabahan. Makalipas pa ang ilang minuto, tumigil na din si Aling Pasing sa paghihilot at saka pinaupo niya ako ng maayos sa papag. Hindi ganon kaganda ang lagay ng bahay bata mo, iha. Mahihirapan ka magbuntis. Ho? Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ka na magbubuntis. Ang akin lang ay mahihirapan ka lang ng konti. Tamang ehersisyo at pagkain lang ng mga masusustansya ay maaagapan pa yan. Kung gusto mo rin, magpahilot ka sa akin tuwing araw ng Biyernes
para makatulong din sa pagsasaayos ng porma. Ano sa palagay mo? Sige ho, gagawin ko ho yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Bata ka pa naman. Mga 5 hilot lang yan at sabayan mo ng maayos na balanse ng pagkain ng masusustansya at pag-ehersisyo ay magiging mabuti din ang lagay ng bahay bata mo. Sasagot pa lang sana ako noon kay Aling Pasing pero hindi na natuloy ang sasabihin ko. Dahil may biglang isang binatilyong lalaki ang bigla na lang lumitaw sa bukana ng pintuan ng bahay ng matanda. Humahangos ito na para bang tumakbo ng malayo. Natataranta siyang ibinalita kay Aling Pasing na yung isang batang dalaga na ginamot daw ni Aling Pasing noong 1 linggo ay muling bumalik ang mataas na lagnat. Diyos ko, sige iho, pupunta ako agad sa inyo. Kukunin ko lang yung mga gamit na kakailanganin ko, mauna ka na. Nagmamadali ding umalis yung binatilyong lalaki at doon lang ako hinarap muli ni Aling Pasing. Nako iha, kailangan ko na munang umalis. Basta bumalik ka na lang sa akin sa susunod na Biyernes. Hihintayin kita. Ano ho bang nangyayari, Aling Pasing? Yung dalagitang tinawas ko noong nakaraang linggo, bumalik daw yung sakit. Inaapoy ng lagnat. Tsak, pinaglalaroan na naman yun ng engkanto na pinalayas ko na. Baka bumalik at pilit na naman siyang isinasama. Natipuhan kasi yung batang babae na yun ng isang engkanto. Engkanto ho? Oo, kaya kailangan ko nang umalis ha. Sige ho, sasabay na ho ako sa inyo, Aling Pasing. Pagka-uwi ko sa bahay at nung umuwi na rin si Brian kinahapunan, ay ibinalita ko na rin sa kanya yung naging resulta ng pagpapahilot ko nung umaga. Napansin ko na may halong lungkot ang naging ekspresyon ni Brian. Pero kalaunan ay naging okay din naman siya. Niyakap pa nga niya ako habang abala ko nun sa pagluluto. Ayos lang yun, mahal. Ano ka ba? Wala pa nga tayong 2 linggo na kasal eh. Kaya di naman natin kailangan magmadali. Pwede naman tayong sumubok ng sumubok hanggat kaya pa. Bibigyan tayo ng anak, edi salamat sa Panginoon. Kung hindi, salamat pa rin. Alam ko naman talaga na maiintindihan mo eh. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sabihin talaga sa'yo. Huwag ka rin mag-alala. Kinausap naman ako ni Aling Pasing at inalok niya ako na magpahilot sa kanya sa tuwing araw ng Biyernes para matulungan niya ako dun sa pwesto ng bahay bata ko. Maayos din yun, mahal. Suportado kita dyan. Isa pa, mapagkakatiwala naman si Aling Pasing. Magaling siya sa larangan niyang yan. Oo nga eh. Alam mo ba kanina, nagmamadali siyang umalis kasi yung pinagaling daw niyang dalagita nung 1 linggo. Bumalik na naman daw ang sakit. Ang sabi niya, nagustuhan daw yun ng engkanto. Baka yun din yung pinag-uusapan kanina sa bukid din ng Mang Lando. Magandang dalagita daw nga yun. Kaya hindi daw malabo na magustuhan talaga ng engkanto. Pero, naniniwala ka ba talaga sa engkanto, mahal? Kasi hindi ako naniniwala eh. Ako naman, naniniwala ako, mahal. Kung hindi mo itatanong, madalas na naeengkanto si tatay noon. Talaga? Ano nagpapaniwala sa'yo, mahal? Naging curious ako sa isasagot sa akin noon ni Brian, Miss Gwen. Paano ba naman, ngayong kasal na kami, ngayon ko lang nalaman na naniniwala pala siya sa mga ganong nilalang. Hindi naman kasi talaga namin yun napag-uusapan. Noong gabi lang talaga na yon. Kaya naman napuno ako ng kuryosidad. Nakatingin lang ako sa kanya ng seryoso at hinihintay ang kanyang isasagot sa akin. Madalas kasi na naeengkanto noon si tatay. Ha? Talaga? Oo, naku. Sa maniwala ka o sa hindi, baka 5 beses nang naengkanto si tatay. Sabi ng matandang albularyo dati na pumanaw na dahil sa katandaan. Lagi raw na pagdidiskitan si tatay ng mga engkanto. O di kaya naman, mga lamang lupa. Dahil sa taglay na kabaitan ni tatay. Naiingit daw yung mga engkanto dahil laging maganda ang puri kay tatay. Wow! Ngayon ko lang nalaman ng tungkol doon ah. Kasi hindi mo pa naman nakikita at nakikilala si tatay ng personal. Kaya ayun, kahit magkwento ako sa'yo, siguradong hindi mo rin naman maiintindihan. Ay, sana nga makilala ko si Tatay Goyo. Excited na tuloy ako makilala siya.
Sigurado marami siyang makukwento sa akin tungkol sa buhay niya. Nako, baka hindi ka tigilan nun sa pagkukwento. Si tatay pa naman yung tipo ng tao na masaya talagang ibahagi ang buhay niya sa ibang tao. Lalo na't marami-rami na rin siyang napagdaanan. Yun nga ang gusto ko, para naman makilala ko siya agad. Siya nga pala, ngayon ba, naiingkanto pa rin ba si Tatay Goyo? Lapitin pa rin ba siya ng mga engkanto? Hindi na. Matagal na panahon nang hindi. Yung albularyo kasi na gumagamot noon kay tatay, binigyan siya ng pangontra. May binigay siya kay tatay na hiyas na bato na ginawang kwintas. Yun daw ang nagtataboy sa mga engkanto. Ngayon alam ko na kung bakit naniniwala ka sa mga engkanto. Ako kasi hindi ako naniniwala dahil unang-una, hindi ko pa naman nararanasan yung ganun. Pangalawa, hindi ko pa rin naman nasasaksihan. Nako, huwag mo nang hilingin na makasaksi ka pa, mahal. Nakakatakot kaya. Bigla na lang bumabangis yung isang tao. Isipin mo, kapag babait yung isang tao, tapos biglang magiging napakasama ng ugali na para bang ibang tao na yung kaharap mo. Nakakatakot kaya at nakapagtataka. Paano nyo pala nalaman na naiengkanto nun si Tatay Goyo? Kung hindi ako nagkakamali at kung tama yung pagkakatanda ko merong tumubo na maliit na bukol sa may likod ng balikat ni tatay. Ang sabi ng matandang albularyo dati, isa raw yung palatandaan na naengkanto yung kaharap mo at hindi na isang tao. Tapos yung mga mata nila, nanlilisik at namumura talaga. Tapos kung tititig ka sa mga mata nila, nakabaliktad yung imahe mo. Isa rin daw yun na palatandaan. Naku, kinilabutan naman ako bigla. Tama na nga itong pag-uusap natin tungkol sa mga engkanto na yan. Gabi pa naman, tapos nasa labas pa naman ang banyo natin. Nakakatakot. Matatakotin ka talaga, mahal. Pinalo ko pa ang balikat ni Brian dahil dinagdagan pa niya ng pang-aasar yung takot na nararamdaman ko. Buti na lang at tapos na din naman yung niluluto ko ng mga oras na yon. Kaya naman napunta na ang atensyon naming dalawa sa hapunan. Mabilis na lumipas ang mga araw namin na magkasama ni Brian sa probinsya, Miss Gwen. Hindi ko namalayan na halos magkakalahating taon na pala kaming kasal ni Brian. Pero ang nakakalungkot lang talaga ay yung hindi pa rin kami binibiyayaan ng sariling anak. Ngunit lagi namang ipinaparamdam sa akin ni Brian na sapat pa rin ang sayang nararamdaman niya kahit kaming dalawa lang ang magkasama. Pero kahit ganon, patuloy pa rin naman ang pagpapahilot ko nun kay Aling Pasing. Tulad na lang ng araw na yon. Biyernes yon kaya may schedule talaga ako ng hilot sa kanya. Magandang balita! Maayos na ang kalagayan ng bahay bata mo, Jenica! Talaga ho? Oo, maayos na at hindi na din makapal. Sa tingin ko hindi na kayo mahirapan pa ng asawa mo na makabuo. Ako, magandang balita nga ho yan, Aling Pasing. Pwede nyo nang simulan na muling sumubok na magkaanak. Nako, hindi kayo mabibigo. Basta wag lang kayong hihinto. Maraming salamat ho, Aling Pasing. Maraming salamat po at pinagtsikan niyo ako. Alam mo naman na masaya akong makatulong sa inyong mag-asawa, Jenica. Ibig ho bang sabihin, hindi ko na kailangan pang bumalik dito? Bumalik ka na lang sa mga susunod na linggo. Titignan ko naman ang pulso mo kung may nabuo na. Sige ho, Aling Pasing. Mauuna na ho ako para maibalita ko kay Brian tong magandang balita na natanggap ko mula sa inyo. Sige iha, umaasa ako na may mabubuo na kayong supling. Sana nga ho. Masaya akong umuwi nun sa bahay. Saktong mag-aalas 5 na kasi ng hapon nun. Kaya alam kong anumang oras ay uuwi na din si Brian. O baka nga nasa bahay na rin siya. May malapad ng ngiti sa mga labi ko dahil wala talagang mapaglagyan yung sayang nararamdaman ko noon. Excited na akong ibalita kay Brian na may posibilidad na kaming makabuo. Tama din naman ang hinala ko na baka nasa bahay na siya. Dahil pagdating ko ay nasa sala na si Brian habang nagmimerienda nung niluto ko matamis na saging. Mahal! Oh, mahal. Nandiyan ka na pala. Galing ka ba kina Aling Pasing?
Oo, mahal. At alam mo ba, may maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Umupo pa ako nun sa tabi ni Brian at hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya bago ko ibinalita sa kanyang nalalaman ko. Sinabi ni Aling Pasing na maayos ng kalagayan ng bahay bata ko. Sinabi niya na hindi tayo mabibigo kapag sumubok na tayong muli. Talaga, mahal? Magandang balita nga yan. Ito na yung pinakahihintay natin, mahal. Nasa kalagitnaan kami ng pagsasaya ng mga oras na yon, Miss Gwen. Nang bigla na lang kaming napahinto sa pag-uusap. Dahil sa sunod-sunod na pagkatok ang narinig naming pareho sa labas ng aming bahay. Teka, mahal, may kumakatok. Pagbubuksan ko muna. Sige, mahal. Tumayo nga si Brian at binuksan ang pintuan ng aming bahay. Hindi abot ng paningin ko ang pintuan dahil nasa may likuran yun. Kaya hindi ko makita kung sino ang kumatok. Basta narinig ko na lang yung paglangit-ngit ng pinto. Tanda lang na bumukas na yon. Pero nagtaka lang ako ng konti nang wala akong narinig na kahit anong salita. Tatayo na sana ako para sumilip dahil maging ang boses ni Brian ay hindi ko na rin narinig. Ngunit nang hahakbang pa lang ako, doon ko na nga narinig na nagsalita na ang asawa ko. Gulat na gulat ang tono ng pananalita niya. Tay? Teka, tama bang narinig ko? Tay? Nagmadali akong naglakad upang makarating sa may pinto. Doon ay nakita ko nga si Brian at nasa harapan niya ang isang may hindi naman katandaan na matandang lalaki. May konting hibla lang na puting buhok sa kanyang ulo, pero karamihan pa rin ay itim. Maganda rin ang tikas ng katawan ng matandang lalaki. Halata na malakas pa ito. May suot din itong salamin, siguro dahil may kalabuan na ang mga mata nito. Hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko ang lalaking yon. Pero dahil narinig kong sinabi ni Brian kanina, kung saan ay tinawag niya itong Tay, meron na akong konting hint kung sino ba talaga siya. Nanatili pa rin akong nakatayo sa may bandang likuran ni Brian. Tay? Ikaw ba yan? Ako nga, anak. Ako nga. Sa wakas, nagpakita na kayo sa akin. Matagal ko na ho kayong gustong makita, Tay. Sa tono pa lang ng boses ni Brian, alam ko na agad at ramdam ko na agad na masayang masaya siya. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi mapangiti. Alam ko naman kasi talaga kung gaano kamiss at kagusto ni Brian na makita niya ang ama niya, na halos mag-iisang dekada niyang hindi nakikita. Hindi nagtagal ay nagsalo ang dalawa sa isang mahigpit na yakap. Patawarin mo ko, anak, kung ngayon lang ako nakabisita. Wala ho yun, Tay. Ang mahalaga ho sa akin ngayon ay yung nagpakita na kayo sa akin. Ang tagal ko ho kayong hinintay. Bakit ho hindi kayo nagsabi na uuwi kayo? Gusto ko kasi talaga na sorpresahin ka, anak. Napakalaki hong sorpresa para sa akin to, Tay. Wala ho kasi talaga akong kaalam-alam na darating kayo. Sobrang saya ko. Alam ho ba ni nanay na dumating kayo? Sumaglit ho ba kayo sa bahay niya? Hindi ba siya dito nakatira? Ho? Hindi niyo ho ba alam na matagal na ako nakabuod kay nanay mula nung ikasal ako? Wala kang nabanggit, anak eh. Ganun ho ba? Yun na nga ho, Tay. Hindi na ho kami magkasama ni nanay sa isang bahay. May sarili na ho siyang bahay. Ito ho yung bahay na tinayo ko para sa aming dalawa ng asawa ko. Siya nga pala. Ipapakilala ko sa inyo ang asawa ko, Tay. Pumasok muna tayo. Pumasok na nga sila ng tuluyan sa loob ng bahay. At saka mabilis na lumingon sa akin si Brian. Kaya mabilis na nagtama ang mga mata namin. Sinenyasan niya ako na lumapit. Kaya agad akong lumapit sa kanya. Pumulupot agad ang kamay ni Brian sa may bewang ko. Nakangiti akong humarap kay Tatay Goyo. Kung saan ay napansin ko na diretso siyang nakatingin sa akin. Hindi ko mabasa kung ano bang reaksyon niya nang makita ko dahil nakatitig lang talaga siya sa akin. Noong una ay naiilang pa ako dahil ang tagal-tagal talaga niyang tumitig sa akin. Buti na lang talaga at nagsalita na din maya-maya si Brian. Tay,
Siya nga ho palang mabait at maganda kong may bahay, si Jenica. Siya ho yung tinutukoy ko na matagal ko nang gustong ipakilala sa inyo. Ay, napakaganda pala ng iyong asawa, anak. Nako, swerte lang talaga ako, Tay. Kumusta ho, Tay? Ako nga ho pala si Jenica. Nagagalak ho ako na sa wakas ay nakilala ko na kayo. Mano ho? Lalapit na sana ako nun kay Tatay Goyo para manuhan siya. Pero mabilis niya akong pinigilan. Teka, huwag ka na magmano pa, Iha. Masyado kong tumatanda eh. Payakap na lang si tatay. Sige ho, Tay. Nang mga sandaling yon, Miss Gwen, alam ko na wala akong rason para hindi yakapin si Tatay Goyo. Lalo na tatay naman siya ng asawa ko tapos biyanan ko pa. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na yakapin siya. Ngunit sa pagitan ng pagkakayakap namin, medyo unti-unti akong nakaramdam ng kakaiba. Lalo na nung mapansin ko na mahigpit ang yakap niya sa akin. Mahigpit yon at matagal. Pero sa kabila nun, ay hindi ko yun binigyan ng ibang dahilan o mali siya. Kasi nga naisip ko na baka nasabik lang talaga siya na makilala ako. Buti na lang talaga at siya na din naman ang kusang bumitiw sa yakap makalipas ang ilang minutong pagyakap niya sa akin. Salamat naman at nakilala na kita, Iha. Masaya din ho ako na nakilala ko na kayo, Tatay Goyo. Simula ho kasi nang ikasal kami nitong si Brian, talagang ginusto ko nang makilala kayo. Nako, ngayon ay personal akong hihingi ng paumanhin kung hindi ako nakasipot noong kasal nyo. Nakakapagtampo nga ho kayo, Tay. Pero dahil nandun naman si Mama, kaya hindi ko na yung ginawang big deal. Oo nga ho. Ang mahalaga ho ngayon ay nandito na kayo at nagkaharap-harap na po tayong lahat. Ay siya, maiiwan ko na muna kayong mag-ama para naman makapag-usap kayo ng masinsinan at makapagkwentuhan na rin. Magluluto naman ako ng hapunan para sa ating lahat. Oo nga, Tay. Para naman matikman mo ang luto ng asawa ko. Ay nako, ang sarap po nitong magluto. Hindi ho ako mapapahiya. Ano ka ba? Huwag mo nga masyadong ipagyabang, Brian. Aba, bakit naman hindi kita ipagyayabang, mahal? Ito naman yung sinasabi ko. Oo nga naman, Iha. Kung ganyan kakaganda, mabait pang may bahay, at masarap pang magluto, tiyak, nakarapat dapat kang ipagyabang. Naku, hindi naman ho masyado. Sige ho, maiwan ko muna kayong dalawa nitong asawa ko. Sige, mahal. Sarapan mo ang luto, ha? Oo naman. Nagluto na nga muna ako ng hapunan namin na sinigang na baboy. Naririnig ko pa ang usapan ng mag-ama sa labas, pero hindi ko na muna yung pinagtuunan ng pansin dahil mas nagmadali akong magluto dahil gabi na. Inisip ko kasi na baka gutom na si Tatay Goyo noon, lalo na't mahaba-haba din na naging biyahe niya. Nang sumapit na ang oras ng hapunan, sabay-sabay na kaming umupo sa hapagkainan. Masarap kaming kumain ng mga oras na yon dahil talagang gutom na rin kami. Talagang masarap ang luto mo, Iha. Sabi ko naman sa'yo, Tay, hindi ako mapapahiya. Salamat po. Talagang sinarapan ko po yan. Yan kasi yung unang putahe na matitikman nyo. Specialty ko rin kasi yan. Nako, sana lang ay hindi pa ito ang huling beses na makatikim ako ng masarap mong putahe. Malabo ho na yan ang huling beses, Tay. Gaano ba katagal kayo mag-alagi dito sa probinsya? Babalik din ho ba kayo kagad sa trabaho? Napansin kong napahinto saglit sa pagkain nun si Tatay Goyo. Hindi siya makatingin ng diretso sa amin dahil nakayuko lang siya habang nakatuon ng kanyang paningin sa plato niya. Mga ilang segundo siyang hindi umimik. Kaya naman pasimple pa kami nagkatinginan ni Brian. Nang magsasalita ni si Tatay Goyo, dun pa lang namin ibinalik ang atensyon namin sa kanya. Hindi na kasi ako babalik pa sa trabaho eh. Natanggal na kasi ako. Tinanggal na kasi ako ng boss ko. Matanda na raw kasi ako at mabagal lang kumilos.
Yung mga binata na malalakas pa ang katawan, yun ang hanap nila. Kaya yun, nasibak na ako sa trabaho. Ho? Bakit ngayon yun ang sinabi ang tungkol dyan, Tay? Kanina pa ho tayo magkausap. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin eh. Hindi niyo naman kailangan na ikahiya kung matanda na kayo, Tay. Lahat naman tayo pupunta sa ganyang edad eh. Paano na yan, anak? Wala na akong silbi. Hindi ko nga alam kung saan ako pwedeng tumuloy dito sa probinsya. Hindi naman ako pwedeng sa bahay ng nanay mo. Tiyak na hindi yung papayag. Bakit pa kayo maghahanap ng ibang matutuluyan? Bukas naman tong bahay namin para sa inyo, Tay. Welcome na welcome ho kayo dito. Di ba, mahal? Oo naman. Isang pamilya na ho tayo, Tay Goyo. Sa loob-loob ko nung mga oras na yun, Miss Gwen, nabigla talaga ako sa naging desisyon ng asawa ko na doon na patirahin sa bahay namin ng biyanan ko. Lalo na't hindi pa naman talaga kami nakakapag-usap tungkol doon. Kaya lang ho, wala din naman ako nakikitang mali sa bagay na yon. Dahil totoo naman na isang pamilya na kami. Idagdag pa na tatay siya ni Brian. Kaya natural lang na hindi namin siya dapat pabayaan. Talaga bang pumapayag kayo? Opo naman, Tay. Doon na kayo sa kabilang kwarto muna. Yung silid na yun, para sa magiging anak namin ni Jenica. Pero dahil hindi pa naman buntis itong asawa ko, kayo na lang munang gumamit. Oo nga po, Tay. Teka, ilang buwan na nga ulit kayong kasal? 6 na buwan ho. Kulang-kulang kalahating taon na, Tay. At wala pa kayong anak? Sumusubok na ho kaming bumuo, Tay. Nagkaproblema lang ho yung bahay bata ko. Pero ang sabi naman ho ng manghihilot ko, may posibilidad na rin ho akong magkaanak. Hindi na raw ho kami mahihirapan na makabuo. Ngumiti ng bahagya si Tatay Goyo sa akin at muling nagsalita. Mabuti naman kung ganon. Magandang balita yun. Sana nga'y makabuo na kayo na magkaroon na ako ng apo. Iba pa rin ang may bata sa bahay. Tama ho kayo dyan, Tay. Pero hindi naman po kami nagmamadali ni Jenica. Darating naman ho yun sa tamang oras. Oo nga ho, Tay. Sige. Tama rin naman kayo. Darating kung talagang ibibigay at ipagkakaloob sa inyo yan. Nagpatuloy na ulit kaming lahat sa pagkain ng hapunan hanggang sa unti-unti na ring lumalalim ang gabi. Naghahanda na kaming lahat sa pagtulog noon, Miss Gwen. Mga bandang mag-aalas 8 na noon ng gabi. Nang mga oras na yon ay nasa banyo lang si Brian dahil nagbabawa siya bago matulog. Habang ako naman ay dinalhan ko ng unan at kumot si Tatay Goyo para magamit niya sa pagtulog niya. Tay, eto na nga pala yung 2 unan at isang kumot na pwede niyong gamitin. Mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo sa may kama si Tatay Goyo at lumapit sa akin. Siya mismong kumuha sa kamay ko ng mga dala ko. Nako, sana tinawag mo ako para ako nang kumuha sa silid nyo. Nahirapan ka patuloy na dalihin yan dito. Wala ho yun, Tay. Halos magkalapit lang naman ho ang mga silid natin. Salamat ulit, Iha. Nang dahan-dahan nang ang kinukuha ni Tatay Goyo yung mga unan at kumot sa kamay ko. Medyo nahigit ko ng konti ang aking hininga nang maramdaman ko na tila humimas ang kamay ni Tatay Goyo sa kamay ko. Hindi ko alam kung sadya ba yun o talagang ganun lang ang paraan ng pagkuha niya. Pero sa loob-loob ko ay kumabog talaga ng konti ang puso ko. Napakaswerte talaga ng anak ko sa iyo. Napakapapag-alaga mo. Napalunok ako ng laway nang sabihin din niya ang mga kataga na yun sa mahinang boses lang habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. Buti na lang at nakuha niya sa mga kamay ko ang bitbit ko. Kaya ako na rin mismo ang kusang umatras papalayo sa kanya ng konti. Pinilit kong hindi bigyan ng ibang dahilan ng paraan ng paghaplos niya sa kamay ko at sa paraan ng pagbulong niya ng sinabi niya sa akin. Ayoko ho kasing mag-isip ng masama sa biyanan ko, Miss Gwen.
Ayoko hong maging judgmental agad sa ama ng asawa ko. Lalo na at wala pa namang isang araw kaming nagkakakilala. Yun pa lang talaga ang unang araw kaya hindi ko pa talaga siya kilala. Kaya kailangan ko pa siyang kilalanin. Tatay ho kayo ng asawa ko kaya natural lang ho na alagaan ko rin kayo. Kaya nga tunay na maswerte ang anak ko sa iyo. Maswerte rin naman ho ako kay Brian, Tatay Goyo. Alam ko. O siya, bumalik ka na sa inyong silid at baka hinahanap ka na ng anak ko. Kailangan nyo na magpahinga. Lalo ka na. Hindi ba't nagbabalak na kayo mag-anak? Oo nga ho eh. Sige ho. Maiwan ko na ho kayo para makapagpahinga na rin po kayo. Tsak na mahaba ang naging biyahe nyo. Sige, iya. Walang lingon-lingon akong lumabas ng silid ni Tatay Goyo at agad akong dumiretso sa kwarto namin ni Brian. Wala pa si Brian doon kaya malaya akong nakahinga ng maluwag. Pinilit kong isang tabi at kalimutan yung kakaibang paraan ng pakikitungo sa akin ng ama ni Brian. Maya-maya pa ay tuluyan ng pinatay ang lahat ng ilaw sa bahay at naghahanda na kaming matulog. Hinahalikan ako noon ni Brian. Nagpapahiwatig na gusto niyang may mangyari sa amin, pero agad ko siyang inawat. Nagtaka siya pero pabulong ko siyang pinakiusapan. Sa susunod na araw na lang, mahal. Bakit naman, mahal? Akala ko ba susubok na tayo ulit para makabuo na tayo ng anak? Oo nga, pero kasi ito ang unang gabi ni Tatay Goyo dito sa atin. Medyo naiilang pa ako ng konti. Kailangan nating maging maingat dahil may ibang tao na dito sa bahay natin. Tatay mo pa at biyanan ko pa. Maiintindihan nyo ni tatay dahil mag-asawa naman tayo eh. Basta mahal, hindi pa lang ako ganun kakomportable ngayon. Kaya pwede ba sa ibang araw na lang? Total late na rin naman. Maaga pang trabaho mo sa bukid bukas. Ay, sige na nga. Hindi na kita pipilitin, mahal. Salamat, mahal. I love you. I love you too, mahal. Tulog na tayo? Binigyan niya pa ako ng mabilis na halik na tinugon ko naman agad at saka sabay na din kami natulog na. Kinabukasan, kami lang ni Tatay Goyo ang naiwan sa bahay. Dahil nga nasa bukid na nun si Brian. Naglilinis lang ako ng bahay noon. Pinapaspas ko ang agyo sa bubong, kaya naman nakasampa ko nun sa upuan naming kawayan. Abala ko sa ginagawa ko, pero hindi ko namalayan na tinatanaw na pala ni Tatay Goyo ang umaangat kong bestida. Buti na lang at nahagip ko agad ang may pagnanasa niyang tingin sa akin. Kaya naman mabilis akong bumaba sa upuan at hinarap siya. Gising na ho pala kayo, Tay. Oo, pasensya na kung medyo tinanghali ako ng gising. Nasaan pala ang anak ko? Nasa bukid na ho si Brian. Mamayang hapon na po ulit ang uwi niya. Ganun ba? Ibig palang sabihin ay naiiwan ka rito ng buong maghapon? Parang ganun na nga ho. Kumain na ho kayo ng almusal. Nakapagluto na po ako riyan. Akala ko ay dediretso siya sa may hapagkainan. Pero nagulat ako nang naglakad siya papalapit sa akin. Kakaiba na naman ang mga tingin na ibinabato niya sa akin. Kaya gusto ko sanang umatras papalayo sa kanya pero hindi ko magawa. Kapag umatras ako, baka isipin niya na mailap ako sa kanya. Ayaw ko naman na maramdaman yun ng tatay ng asawa ko. Mamaya na ako kakain. Tutulungan muna kita sa paglilinis ng bahay mo. At nanlaki na naman ang mga mata ko noon, Miss Gwen. Nang pahaplos na naman niyang inabot sa kamay ko ang hawak kong walis tingting. O di kaya naman bakit hindi ka na lang muna maupo para ako na lang ang kikilos? Hinaplos pa niya ang balikat ko. Dahil nakasando style lang ang bestida ko. Kaya ramdam na ramdam ko ang lamig ng palad ni Tatay Goyo. Pinagtayuan ako ng mga balahibo sa katawan. Lalo na nang hinaplos niya ang balikat ko.
ng pataas at pababa. Doon na ako nakaramdam ng kakaiba at kumpirmado ko na may pagnanasa sa akin si Tatay Goyo. Mabilis ako napaatras sa kanya. Kumabog na mabilis ang puso ko pero hindi ko pinahalata sa kanya na sobrang natatakot na ako sa presensya niya. Nakalimutan ko ho pala. May gagawin nga pala ako ngayong araw. Teka, ano naman ang gagawin mo, Iha? Maglalaba ho pala ako ngayon sa may ilog. Maiwan ko na ho muna kayo dito sa bahay. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Tatay Goyo sa akin dahil mabilis ko na siyang tinalikuran. Mabilis na kinuha ko ang mga labada namin ni Brian sa banyo at nagmamadali na nga akong tumungo sa may ilog. Ramdam ko pa rin ang mabilis na kabog ng puso ko ng mga sandaling yon, Miss Gwen. Nandun pa rin yung takot at kaba ko. Bakit ganun si Tatay Goyo? Bakit ganun siya sa akin? Ang akala ko mabait siya. Hindi pwedeng magkamali ang nararamdaman ko. Alam kong may pagnanasa siya sa akin. Pero paano niya nagagawa yun sa sariling asawa ng anak niya? Ang dami kong naging katanungan sa isip ko noon. Pero sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko sa paglalaba. Nagtungo na ako sa may pwesto ko kung saan ako madalas na naglalaba. Medyo liblib yun ng konti dahil nga nagtataasan ng mga halaman sa paligid nun. May matataas ding puno na nagbibigay sa akin ng lilim kapag tumaas na ang sikat ng araw. Nagsimula na akong maglaba pero minuto pa lang ang nakalipas nang otomatiko akong mapalingon sa may bandang likuran ko. Nang marinig ko na biglang may kumaluskos sa mga damuhan, tiningnan kong mabuti ang mga talahib pero wala naman akong nakitang kakaiba. Sa isip ko ay baka may napadaan lang na hayop o baka naman aso. Muli kong itinuon ang atensyon ko sa paglalaba. Hanggang sa namilog ang mga mata ko nang bigla na lang may tumabon na kamay sa aking bibig. Kahit hindi ko nakikita ang taong gumawa nun dahil sa may bandang likuran ko siya. Pamilyar na pamilyar sa akin ang malamig niyang mga palad. Hindi ako pwedeng magkamali na siya yun. Pakipot ka pa, ha? Lalong nakumpirma ko na si Tatay Goyo ngayon nang bigla na lang siyang pumaibabaw sa akin. Doon na ako nagwala pero hindi ko pa rin magawang makasigaw dahil sa kamay niya na tumatabon sa bibig ko. Hawak-hawak din ng isang kamay niya ang aking mga kamay kaya hindi ko siya magawang maitulak paalis sa baba ko. Sa isip ko ay sumisigaw na ako ng tulong noon. Lalo na noong sinimulan niya akong halikan sa aking leeg. Huwag ka nang magpumiglas. Ano ba namang masama kung pagbibigyan mo rin ako? Ginagawa niyo rin naman ito ni Brian, hindi ba? Ako naman ang ama niya. Anong masama kung maghahati kami sa'yo? Pakawalan niyo ako! Wag! Buong lakas kong pinilit na matanggal ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Nang matanggal yon, bigla ko siyang sinampiga sa muka na naging dahilan kung bakit natanggal ang suot niyang salamin at tumilapon yun sa batuhan. Nagkatinginan kami ni Tatay Goyo. Sa pagtitig ko sa mga mata niyang tila nanlilisik, nakita ko mismo ang sarili ko sa kanyang mga mata. Nakabaliktad ang imahe ko doon. Noong una ay hindi ko naaalala ang ibig sabihin nun. Kaya naman pinilit ko lang na makawala mula sa kanya. Buti na lang at malaya kong nagagalaw ang hita at mga paa ko. Kaya yun ang ginamit ko para mas lalong magpumiglas. Sa pagpupumiglas ko ay nasipa ko siya. Doon na ako mabilis na tumayo. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Bumalik ka! Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa pagtakbo ng mabilis. Hindi ko na din siya ginawa pang lingunin. Basta takbo lang ako ng takbo noon. Naiiyak ako ng mga oras na yon, Miss Gwen.
Kahit nga nanginginig pa ang buong katawan ko dahil sa takot na nararamdaman ko, ay hindi ko yun ininda. Sa isip ko kasi, kapag tumigil ako nun sa pagtakbo, ay muli na naman niya akong mahuhuli. Imbis na dumiretso sa bahay, ay pumunta ako sa may bukid para puntahan si Brian. Hindi pa din maayos ang pakiramdam ko noon. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Pero pinigilan ko lang dahil maraming ibang magsasakang pwedeng makakita sa akin. Mahal? Anong ginagawa mo rito sa bukid? At bakit basayang laylayan ang bestida mo? May problema ba? Kailangan nating mag-usap, Brian. Hinila ko ang kamay ni Brian at hinigit ko siya patungo sa likod ng malaking puno ng mangga kung saan ay walang ibang makakarinig sa sasabihin ko. Ano ba yun, mahal? Meron ka bang importanteng sasabihin sa akin? Hindi na ako komportable na nasa bahay natin si Tatay Goyo, Brian. Pwede bang paalisin mo na siya? Ha? Ano ba sinasabi mo dyan? Kararating lang ni tatay kahapon, hindi ba? Bakit naman gusto mo na siyang paalisin? Sinubukan niya akong pagsamantalahan kanina, Brian. Kaya ganito ang ayos ko dahil balak niya akong pagsamantalahan kanina sa may ilog habang naglalaba ako. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Hindi magagawa yun ni tatay sa'yo, Jenica. Alam mo yan. Pero ginawa niya, maniwala ka sa akin. Masyadong mabait si tatay para gawin niya yun sa'yo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ba? Mabait si tatay. Kaya hindi ako naniniwala na magagawa niya ang bagay na yun sa'yo, Jenica. So sinasabi mo bang nagsisinungaling ako na hindi totoo ang sinasabi ko at gawa-gawa ko lang? Hindi ko alam, Jenica. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Brian, sa ikinikilos at sinasabi mo, alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Sige nga, kung hindi totoo yun, bakit ko naman sisiraan sa'yo si Tatay Goyo? Anong mapapala ko kung gagawin ko yun? Dahil ang totoo, ginawa nga niya sa akin ng bagay na yun. Tama na, Jenica. Tama na. Amo kong pinagsasalitaan mo at inaakusahan mo ng ganyan. Asawa mo naman ako, Brian. Asawa mo ko. Hindi ako makapaniwala na hindi mo ako pinaniniwalaan. Hindi naman sa hindi, Jenica. Pero mahirap lang talagang paniwalaan ang sinasabi mo. Tatay ko ang inaakusahan mo at hindi kung sino-sino lang. Kilala ko si tatay. Kilala ko siya. At alam kong hindi niya yung magagawa sa'yo. Sige, kung ganon ibig sabihin na hindi mo siya paaalisin sa bahay natin, tama ba? Wala siyang ibang pupuntahan kung gagawin ko yon. Huwag ka naman sanang ganyan. Alam mo naman na sabik din ako sa tatay ko. Dahil napakatagal na panahon na hindi ko siya nakasama. Sige, wala namang problema sa akin yon. Ako na lang ang aalis. Doon muna ako kina mama. Mas komportable ako ron. Ano? Teka lang. Jenica! Jenica! Hindi ko na pinansin pa ang pagtawag sa akin ni Brian dahil mabilis ko na siyang tinalikuran. Naglakad na ako palayo at kasabay ng paglalakad ko ay ang pagpatak ng luha ko. Buong akala ko kasi talaga ay paniniwalaan ni Brian ang sasabihin ko. Pero nagkamali ako. Mas pinaniwalaan niya ang tatay niya. Inaasahan ko na rin naman talaga na mahirap paniwalaan ang ginawa sa akin ni Tatay Goyo. Pero nagsasabi naman talaga ako ng totoo. Nagmadali na ako umuwi nun sa bahay. Buti na lang at wala doon ang matandang lalaki. Nag-impake na ako ng mga gamit ko dahil desidido na talaga ako. Naaalis na ako sa bahay namin ni Brian. Hindi ko talaga makakayanan na makitang muli si Tatay Goyo kaya kailangan ko nang umalis. Habang nag-iimpake ako, otomatiko akong napatigil nang bigla akong may naalala. Teka, napag-usapan namin ni Brian dati yung tungkol sa baliktad na imahe sa mata ng taong naengkanto. Ganun na ganun yung nakita kong imahe sa mata ni Tatay Goyo kanina. Ibig sabihin, naputo lang malalim kong pag-iisip nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Brian. Doon ko napagtanto na sinundan niya pala ako pauwi dito sa bahay. Jenica, ano ba? Pag-usapan na muna natin to. Please lang, huwag ka munang umalis. Nang harapin ako ni Brian, ay hinarap ko rin siya agad.
Natatandaan mo ba yung sinabi mo sa akin dati? Na ano? Yung tungkol sa baliktad ang imahe mo kapag tumingin ka sa mata ng isang naengkanto. Oo. Sinabi ko nga yun sa'yo dati. Bakit? Noong muntikan na akong pagsamantalahan ni Tatay Goyo sa ilog kanina, natanggal ko yung salamin niya sa mata. Natitigan ko siya at nakita ko mismo yung sarili ko na baligtad. Ano? Talaga? Oo! Ibig sabihin ba nun, naengkanto si Tatay Goyo? Posible. Hindi ko din nakita na suot niya yung kanyang pangontre. Yung bato na sinabi ng albularyo na wag niyang tatanggalin o huhubarin. Medyo may kalakihan ng bato na yon. Kaya dapat napansin ko na suot niya yon nung dating niya pero wala akong nakita. Kaya siguro nagawa niya sa akin ng bagay na yon dahil hindi siya ang tunay mong Tatay Brian. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan nating humingi ng tulong. Kanino? Sa albularyo. Si Aling Pasing, siguradong matutulungan niya tayo. Sige, kailangan nating kumilos bago pa makabalik si tatay dito sa bahay. Kailangan nating humingi ng tulong. Walang pagdadalawang isip na agad na nga kaming kumilos ni Brian. Agad naming tinungo ang bahay ni Aling Pasing para dito humingi ng tulong. Pagkarating namin sa bahay ng matandang albularyo, agad naming isinalaysay ang kaganapan sa aming bahay at sa tatay ni Brian. Natitiyak ko na naengkanto nga ang kasama ninyo sa inyong bahay, Brian, Jenica. Hindi siya ang tunay mong ama, Brian. Kung nakita nga mismo ni Jenica na nakabaliktad ng kanyang imahe sa mata ni Goyo, abay isang patunay na ngayon na isa siyang engkanto. Kilala ko si Goyo, mabuti nga siyang tao. At kung nagawa niya yung kay Jenica, ibig sabihin ay hindi kusang loob yun. Ano hong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay hindi kusang loob ni Goyo ang ginagawa niya. May ibang gumagamit sa katawan ng ama mo at yun ang kumikilos kaya napagsamantalahan itong si Jenica. Kailangan nating mapaalis kung sino man ang naninirahan at sumasakop sa katawan ni Goyo. Gawin ho natin ang dapat nating gawin, Aling Pasing. Nasaan ba ang iyong ama? Dapat natin siyang puntahan. Sa ilog ho yung huli naming pagkikita. Pero sa tingin ko bumalik na siya sa bahay namin ni Brian. Gabi na din ho kasi at wala din naman siyang ibang pupuntahan. Kung ganon, tara na! Mabilis lang na kinuha ni Aling Pasing yung mga gamit na kakailanganin niya. At agad na kaming nagtungo sa bahay. Pagkarating namin doon, ay tahimik lang ang buong paligid. Nasa may bandang likuran ako ni Brian, habang nangunguna naman sa amin si Aling Pasing. Mukhang wala siya rito. Hindi, nandito siya. Nararamdaman kong kakaibang enerhiya niya. Mapaghiganting enerhiya yon. Nasaan ka? Alam naming nandito ka. Lumabas ka at magpakita. Mabilis ako napahawak sa braso ni Brian nang marinig namin ang nakakatakot na tawa na parang nagmumula sa isang malaking tao. Umaalingaw-ngaw yun sa buong bahay namin. Hindi naman namin makita kung saan nagmumula ang tawa na yun. Pero nakaramdam kami na matanda ng takot lalo na ako. Umalis ka sa katawan ng taong inaangkin mo. Wala kang karapatan na kunin ang katawan niya. Anong wala? May karapatan ako dahil sinira niyang tirahan ko. Dapat lang na angkinin ko ang katawan niya. Kung ayaw niyong masaktan, huwag na kayong makialam. Ayun siya! Nanlaki ang mga mata ko at mabilis kong itinuro ang taas ng kisame namin nang makita ko na nakalitaw ang ulo ni Tatay Goyo sa malaking tabla na nasa kisame. Nakakatakot ang itsura niya dahil nangitim ang balat niya sa hindi ko malaman na dahilan. Para yung kinuskus ng pulbura ng uling. May parang mga maitim na balahibo din ang mukha niya. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Pakawalan mong katawan ng tatay ko! Maligno ka! Engkanto! Sige,
ibabalik ko ang katawan ng tatay mo. Pero sa isang kondisyon. Dahil sinira niyang tirahan ko, pues kailangan may kabayaran din yun. Ibigay mo sa akin ang asawa mo. Ibigay mo siya sa akin para maging asawa ko. Brian, natatakot ako. Huwag ka matakot, mahal. Hindi kita ibibigay sa kanya. Wala kang karapatan na mangangkin ng hindi sa'yo. Tumigil ka na! Para akong kakapusin ng hininga. Nang makita namin na dahan-dahan nang bumababa ang engkanto mula sa kisame ng bahay. Buong katawan nito ay talagang maitim na at may mga balahibo rin. Nagtatalasan at naghahabaan din ang mga kuko niya sa kamay. Ibang-iba talaga sa itsura ni Tatay Goyo. Ang kanyang mga mata ay nabalot lang ng puti at wala kang makikita na kahit anong itim. Mas nakadagdag yun sa takot na nararamdaman ko. Sa tingin ko ay mahihirapan tayong paalisin siya. Bakit naman ho, Aling Pasing? Mukhang hindi taga rito ang engkantong to. Mukhang taga malayong lugar siya. Malakas siya. Lumayo muna kayo ng konti para hindi kayo masaktan. Kunin niyo rito sa bayong yung bawang at asin na pangtaboy at pangontra din sa kanila. Ikaw, Brian, pasimple kang gumawa ng isang bilog gamit ang asin. Kailangan nating ikulong ang engkanto roon. Masusunod ho, Aling Pasing. Basta siguruhin mo lang na hindi kanya mapapansin o masasaktan. Kapag nilapitan kanya o nadikitan mo siya, maaaring magdulot yun sa'yo ng karamdaman. Tatandaan ko ho yan. Sumunod kami sa sinabi ni Aling Pasing. Umatras kami ng konti ni Brian palayo sa matandang albularyo. Habang naghahanda na si Brian na makahanap ng tiyempo. Sa tingin mo ba'y kakayanin mo ko, tanda? Ako na nagsasabi sa'yo na hindi mo ko kakayanin. Marami na akong nakaengkwentro na tulad mo. Pare-pareho lang kayo, kaya wag mong sabihin na hindi kita kaya. Wala kang magagawa. Ako na nagsasabi sa'yo. Kayang-kaya kitang patayin. Isa ka lang mahinang nilalang. Mahinang nilalang? Pwes subukan mo ko! May inilabas na kung anong gamit si Aling Pasing mula sa bayong na dala niya. Para yung latigo o buntot ng pagi. At sa kabilang kamay naman niya ay may dala siyang mahaba at malaking rosaryo. Sa tingin mo ba'y mapapalis mo ko sa katawan ng lalaking ito? Nagkakamali ka. Sa akin ang katawang ito. Sa akin lang. Kung bibigyan ka namin ng bagong matitirhan, papayag ka ba? Hindi. Malayo ang pinagmulan ko. Sa may minahan pa ako nagmula. Kung magkakaroon ako ng bagong tirahan, gusto ko ay doon lang din. Pero sinira ng lalaking ito ang teritoryo ko. Dapat lang na magdusa siya. Pero, trabaho ni tatay ang gawin yon. Hindi niya gusto na maggambala kayo. Kaya pwede ba? Umalis na kayo sa katawan niya. Tumigil ka. Huwag kang makialam dito. Ayaw mong pumayag na ibigay sa akin ang asawa mo, hindi ba? Pues, hindi ko rin ibabalik sa iyo ang katawan ng ama mo. Kung gano'n ay mapipilitan kaming lumaban sa'yo. Narinig namin na nagsimula si Aling Pasing na bumulong. Tila mga dasal yun na hindi namin maintindihan. Hinahampas-hampas din niya sa hangin ang hawak niyang buntot ng pagi. Aray! Ang init! Ang init!
Nagsimulang magwala ang engkanto ng tila maramdaman niya na napapaso ang kanyang katawan. Kahit na wala namang apoy na malapit sa kanya. Pinagpag niya ng pinagpag ang kanyang braso na para bang may nakikita siyang apoy doon. Kahit wala namang kaming nakikita. Sa kabila noon ay patuloy pa rin si Aling Pasing sa pagbubulong ng mga dasal. Nakakapaso! Tigilan mo ko! Tigilan mo ko! Papatayin ko kayong lahat! Ito ng tamang pagkakataon. Lalapit na ako doon habang di pa niya ako napapansin para gumawa ng bilog na pagkukulungan sa kanya. Mag-iingat ka, Brian! Dahan-dahan nang tumempo si Brian na makalapit sa may bandang likuran ng engkanto na ngayon ay nagwawala pa rin. Tigilan mo na ako! Ang init! Napapaso ako! Pinakiusapan ka namin kanina, hindi ba? Pero hindi ka pumayag. Pwes, damhin mo ang sakit na ipaparanas ko sa'yo! Tama na! Ang init! Nakakapaso! Huwag! Huwag! Tama na! Damhin mo ang pamimilipit ng iyong kalamnan! Umalingaw-ngaw na muli ang malakas na sigaw ng engkanto at napahawak na siya sa kanyang tiyan. Para talaga siyang namimilipit sa sobrang sakit. Maya-maya pa ay nakabalik na rin sa tabi ko si Brian. Doon ko lang napansin na nakagawa na nga siya ng bilog sa palibot ng engkanto. Ngayon, hindi ka na makakawala pa. Hindi pa nangangalahati ang pagpapahirap na ginagawa ko sa'yo. Walang kapatawaran ang ginawa mo kay Goyo. Kung hindi namin nalaman na isa kang engkanto, tiyak na nagalaw mo na si Jenica. May balak ka pa yatang magparami ng iyong lahi. Tama na! Pakawalan niyo na ako. Aalis na ako! Huli na para dyan. Kung pakakawalan pa kita, tiyak na lilipat ka lang sa ibang mga tao kaya kailangan mo nang mawala. Aray! Tama na, tanda! Kapag hindi ka tumigil, tiyak na babalikan kita. Aray! Papatayin kita! Papatayin ko kaya! Muli na naman napaungol ng malakas ang engkanto dahil tila mas dumoble ang sakit na nararamdaman niya. Napaluhod na rin siya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Ikaw lang ang tatanggalin ko sa mundong ito dahil ang tulad mo ay ang salot sa mga taong walang kalaban-laban. Hindi ka nababagay sa mundo ng mga tao. Papatayin ko kayo bago niyo ako mapatay! Pakawalan mo ng tatay ko! Tigilan mo na kami! Nararapat lang talaga sa'yo na mawala sa mundong ito! Ang init! Ang init! Tama na! Iabot mo sa akin ang asin, Brian! Ito ho, Aling Pasing! Kinuha ni Aling Pasing ang garapon ng asin. Dumukot siya roon at agad niyang isinaboy sa katawan ng engkanto. Naglilikha ng parang pumipitik na mantika ang katawan nito. Para na itong bulate na binudburan ng asin. Nakakatakot ang itsura niya. Lalo na tila naglalagas ang balat niya. Ang kanyang nakakatakot na boses kanina ay mas naging paus na dahil sa walang tigil niyang pagsigaw. Ako na ang hahatol sa isang halimaw na kagaya mo. Ngayon ay wawakasan ko na ang buhay at hininga mo. Bumalik ka na sa lugar kung saan ka nararapat.
Yun ay ang mundong wala kang kinabibilangan. Tama na! Mabilis na dumakot muli ng asin sa garapon si Aling Pasing at mabilis niya yung isinaboy sa mukha ng engkanto. Muli na naman siyang nagwala na parang mabangis na hayop hanggang sa mapahiga na siyang muli sa sahig. Mawala ka na! Mawala ka na! Nanginig ang kanyang buong katawan. At sa isang iglap lang ay tila nawalan na ito ng malay. Bumagsak talaga ang katawan nito na parang hinang-hina. Magmadali kayo! Iupo niyo ang katawan ni Goyo. Kailangan natin pausukan ang kanyang katawan. Sinunod namin ang sinabi ni Aling Pasing. Pinaupo namin ng lantang katawan ni Tatay Goyo at sinimulan nitong pausukan at dasalan ni Aling Pasing. Habang tumatagal, ay unti-unting bumabalik sa normal ang kulay ng balat ng katawan ni Tatay Goyo. Laking pasasalamat namin na bumalik na siya sa tunay niyang pagkatao. Laking gulat din daw niya kung paano siya napunta sa bahay namin samantalang ang tanda niya ay nasa trabaho pa siya noon. Wala siya halos maalala pero nandun naman kami ni Brian para ipaliwanag namin sa kanya ang tunay na nangyari. Minsan na nga lang tayo magkita-kita. Nagdala pa ako ng problema at kaguluhan sa inyo. Wala ho yun, Tay. Mabuti nga ho't kami ang pinuntahan nyo. Kung hindi, baka mas lalo pang tumagal ang engkanto na yun sa katawan nyo. Oo nga ho, Tay. At saka ang mahalaga po ngayon ay ligtas na kayo. Iniwan na muna namin si Tatay sa silid para magpahinga siya. At agad naman naming pinuntahan si Aling Pasing sa misala para pasalamatan siya. Maraming salamat ho talaga, Aling Pasing. Napakalaki ho nang naitulong niyo sa amin. Masaya ako na makatulong. Mabuti at bumalik na sa dati si Goyo. Huwag kayong mag-alala. Babalik din ang dati niyang lakas. Normal lang naman na manghina ang katawan niya dahil ilang araw din na nasa katawan niya ang engkanto. Gagawan ko ng pangontra si Goyo na maisusuot niyang muli. Salamat ho talaga, Aling Pasing. Sa pangyayaring yon, Miss Gwen, isa na ho ako sa buhay na patunay na totoo talaga ang mga engkanto. Ang dating hindi ko naman pinapaniwalaan ay pinapaniwalaan ko na ngayon. Kung saan ay nagdulot yun sa akin ng takot. Kaya nga ho naging mas maingat kami lalo ni Brian. Ngayon meron na rin ho kaming mga anak na dapat alagaan at bantayan. Hanggang dito na lang ho ang sulat kong pinadala sa inyo, Miss Gwen. Maraming salamat.